Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Office of the Vice President, DepEd at tatlong iba pang ahensya tinanggalan na ng confidential funds ng Kamara. Paninindigan daw nila yan hanggang makarating sa Bicameral Conference Committee. dating presidential spokesperson Harry Roque may patutsada. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Bakit ang Speaker of the House tinanggal ang sa Vice President, hindi tinanggal yung sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President? At Kamara ay tinangging meron din silang confidential fund. Pahayag ng China na meron silang tinaboy na barko ng Philippine Navy sa Panatag Shoal, propaganda lamang ayon sa AFP. Konsulado ng China sa California, inararo ng kotse, driver ng sasakyan, pinaril ng mga pulis. Silipin natin ang ganda ng dagat sa Puerto Galera na dineklara ng diving capital ng bansa. At YouTuber na si Excel Sebastian, kumpirmadong lumipad na pa Japan matapos ipatulfo. Tuba na sabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Rafi. Excuse me, Sir Excel sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Tinanggalan na po ng Kamara ng confidential funds ang 5 ahensya ng pamahalaan, kabilang po ang Office of the Vice President at ang Department of Education. Pero sa Bicameral Conference Committee magkakaalaman kung magkakatotoo yan. Sabi naman ng Kamara, paninindigan nila ang kanilang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Zero na ang confidential funds ng Office of the Vice President, Department of Education, Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs, at Department of Information and Communications Technology. Yan ang napagkasundoan ng Small Committee ng Kamara na nag-aproba ng amendment sa 2024 General Appropriations Bill. Sa kabuuan, 1.2 billion pesos ang tinapya sa hinihinging 4.864 billion pesos na confidential funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero kahit inalisan ng 150 million confidential funds ang DepEd, binigyan naman ito ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE na nagkakahalaga rin ng 150 million pesos. Ilalaan yan para sa government assistance to students and teachers in private education. Meron ding MOOE ang DICT, BFAR at Ombudsman na nagkakahalaga ng 25 hanggang 50 million pesos. Ang naging thinking kasi namin is anong mandato ng ahensya. Okay? And dun sa pag-perform ng mandato, kung hindi naman kailangan talaga gumawa ng surveillance at pwede namang gumamit ng MOE na ibig sabihin auditable naman ang expenses na yan. Inilipat ang confidential funds sa mga ahensyang nagbabantay sa West Philippine Sea, kabilang dyan ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Philippine Coast Guard, at Department of Transportation para sa airport expansion sa Pag-asa Island. Napansin naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ni-realign ang budget pero sa mga notorious aniyang human rights violator inilipat ang pondo. Hindi raw ito nakatutulong sa pagsusulong ng transparency at accountability sa paggasta ng pera ng bayan. Galit na raw ang taong bayan sa pang-aabuso sa confidential funds, kaya dapat daw tuluyan na itong tanggalin. Bukod sa pagtapya sa confidential funds, bibigyan ng dagdag na pondo ang mga programang pang-edukasyon, kalusugan at social services. Kabilang na riyan ang rice subsidy, medical assistance sa mga mahihirap, tupad program ng DOLE, at assistance to individuals in crisis situations o IICS ng DSWD. Sa kabuuan, 194 billion pesos na halaga ng pondo ang ni-realign sa 2024 national budget. Tiniyak naman ng liderato ng Kamara na paninindigan nila ang mga pagbabago sa pagharap sa Bicameral Conference Committee meeting kasama ang Senado sa Disyembre. Nag-announce kami ng
will realign the confidential fund. Nag-agree kagad, nag-bow down kagad ang Senate. First time po yan na sabi ng Senate will follow and also will follow what the House had and Senator Risa, nabasa ko pa, na we will follow our colleague. And I heard nag-executive committee kagad sila. That's their decision. So, parang I think it's already a done deal. Ayon naman kay Senator Sonny Angara, chairman ng Senate Committee on Finance, kinagalang nila ang desisyon ng Kamara. Nang tanungin siya kung posible bang ibalik ng Senado ang tinanggal na confidential funds, sagot lang ng Senador, I don't want to prejudge what the will do, what the body will do. So, antayin na lang siguro natin. Sa October 25, nakatakdang isumite ng Kamara ang kopya ng 2024 budget bill sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pinupolitika si Vice President Sara Duterte. Yan ang patutsyada ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa pagtanggal ng Kamara ng confidential funds ng BICE. Banta raw kasi sa 2028 election si VP Sara. Narito ang aking report. Akala ko ang confidential funds ay tatanggalin. Yan ang tanong ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa kanyang Facebook post. Kasunod niyan, kinwestiyon niya kung bakit daw merong 2.25 billion pesos ang Office of the President, 331.9 million pesos ang Senate President, habang 1.61 billion pesos naman daw ang sa House Speaker. Nag-Facebook Live pa nga si Roque kaugnay dito. Tingin daw ni Roque na kilalang kaalyado ng mga Duterte, politika ang nasa likod ng pagtanggal ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang sinasabi ko lang po dapat patas ang trato sa lahat. Kasi kapag tinutukan mo lang at pinuruhan mo lang ang Vice President, politika. Tinatanggalan mo ng pondo ang potential na kalaban. Bakit ang Speaker of the House tinanggalan sa Vice President, hindi tinanggalin sa President? Dahil magpinsan o dahil banta sa 2028 ang Vice President. Agad naman niyang binueltahan ng Senado. Mariing itinanggi ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. ang kumakalat sa social media na 331 million pesos na confidential funds ng Senado para sa taong ito. Anya, ang mga social media posts kaugnay rito ay sinadya para iligaw ang publiko at malisyoso umanong pinapakalat ng ilang personalidad para sirain ang reputasyon ng Senado na siyang umuusisa ngayon sa Confidential and Intelligence Fund. Sa record ng Senado ngayon 2023, ang extraordinary and miscellaneous expenses lang daw ang may line item na nagkakahalaga ng 331,942,000 pesos. Kabilang daw sa pinagamitan ng 331.9 million pesos na ito ay mga meetings, seminars, conferences at iba pang aktibidad sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Naniniwala rin daw si Senate President Big Zubiri na hindi kailangan ng Senado ng confidential funds. Matagal na raw sinasabi ng Senate President na ang confidential at intel funds ay para lang sa military, police at uniformed personnel na nagpoprotekta sa seguridad ng bansa. Pinabulaanan din ni House Appropriations Chairman Elizalde Co ang kumakalat na may 1.6 billion confidential funds ang Kamara ngayong taon. Paliwanag pa ni Appropriations Senior Vice Chair Stella Kimbo, nasa ilalim ng extraordinary expenses ang binanggit na halaga at hindi raw ito confidential funds. So magkaiba po yung confidential doon po sa extraordinary. Yung extraordinary po ay fully auditable, which is different from confidential. At ang Congress ay wala po ng confidential. Yung extraordinary po ay yung katulad po halimbawa ng expenses during calamities. So that's an example of extraordinary expense. Yung pong kakaiba po. In short, that's fake news. Kahit po hindi mahal na araw, nagmimilagro rin pala. Yan po ang reaksyon ng ilan sa desisyon ng Small Committee ng Kongreso na tuluyang tanggalin ang confidential funds sa mga sibilyan na ahensya ng gobyerno na walang direktang kinalaman sa mga security operations. At ang pinakatinamaan sa desisyon na yan ay ang dalawang opisina ni VP Sara Duterte. Tatanggalin ang 500 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente at ang 150 million na confidential funds ng DepEd Secretary. Napagdesisyonan po ito ng liderato ng Kongreso noong lamang September 27 kung kailan din pinasa ng Kongreso on third and final reading ang General Appropriations Bill o ang budget ng gobyerno para sa taong 2024. Ngayon, kung paniniwalaan mo po ang Kongreso, aakalain mo talaga na nabigla sila na meron palang ganun kalaking halaga ng confidential funds
yung mga ahensyang wala namang kinalaman sa seguridad. Samantalang parang kamote lamang ang pondo para sa mga ahensya gaya ng National Intelligence Coordinating Agency, ang National Security Council, Coast Guard at ang BIFAR. Baka lang kasi nakalimutan po ng marami, ilang buwan ding dinipensa ng liderato ng Kongreso ang pagbigay ng confidential funds sa OVP at sa DepEd. Ang hindi pagkwestiyon sa paggastos itong confidential funds ng Vice Presidente, tinawag pa ng Kongreso na traditional courtesy. Katunayan, nung Appropriations Committee hearing lamang noong Agosto at 30, pinatayan pa ng mikropono ang Makabayan Block para hindi makwestiyon ang paggastos ng confidential funds ng OVP. Pero po sa loob ng isang buwan, tila nagbago ang ihip ng hangin sa Kongreso. Kung dati matindi ang pagdepensa sa pondong ito, ngayon matindi naman ang pagbawi. Kung bakit? Yan po ang isa sa mga misteryo ng politika sa Pilipinas. Ang malino lamang ay ang lalong umiigting na tensyon sa pagitan ni Speaker Martin Romualdez at ni VP Sara Duterte. Si Sara matagal na pong lumilitaw bilang isa sa mga frontrunners sa susunod na national elections. At si Speaker sinasabing meron ding balak tumakbo for higher office. Maglalaban ba sila sa pagkapangulo sa 2028? Yan po ang dapat pang abangan. Pero ngayon pa lamang, malino na rin ang linyahan ng mga kaalyado nila. Ang mga suporta ng mga Duterte kinwestiyon kung napag-iinitan ba ang bise. Bakit hindi raw nagagalaw ang confidential funds ng Senado at Kamara na kung paniniwalaan sila ay mas malaki pa raw. Samantala, ang mga suporta ng Speaker, tinuluyan na ang confidential budget ni VP Sara Duterte. Ziniro ang allotment para sa confidential funds ng Vice Presidente at Concurrent Education Secretary. Itong inamyendang budget ang ngayon iaakyat sa Senado sa katapusan ng buwan. Kung saan hahantong ang lumalaking hidwaan ito, abangan po ang susunod na kabanata. Kambyo naman tayo sa ibang balita, sinisiraan lang daw ng dati niyang assistant si suspended LTFRB Chief Teofilo Guadis na nagsiwalat ng umano'y korupsyon sa ahensya. Ang grupong Manibela naman nanindigang tuloy ang tigil pasada sa susunod na Lunes. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kung si Manibela President Marval Buena ang tatanungin, kulang pa ang pagsuspinde ni Pangulong Bongbong Marcos kay LTFRB Chairman Teofilo Guadis. Dapat nga raw, dinamay na rin ang iba pang sangkot na opisyal sa umano'y korupsyon sa LTFRB. Hindi po ako satisfied na si Chairman Guadis lang po sinuspinde. Dahil po ang nasasangkot dito hanggang DOTR po at marami pa pong ibang tao. At kung sila po ang magkakandak din ng investigation, hindi po ako maniniwala na magiging patas po ito. Kaya wala na raw atrasa ng transport strike sa darating na Lunes. Pero hindi pa masabi sa ngayon kung ilang tsuper at grupo ang sasama sa nationwide tigil pasada. Ngayon pa lang kasi may mga tsuper nang nagsabing mamamasada pa rin sila. Banat ni Balbuena sa mga transport group na ayaw makiisa. Hindi naman po yung mga driver at operators po ang ipinagtatanggol nila. Pinagtatanggol po nila yung mga baluktot at maling gawain po ng LTFRB. Tuta na po sila ng LTFRB. Kasunod naman ng mga isiniwalat niyang umano'y katiwalian sa LTFRB, nalulungkot daw ang dating executive assistant ni Guadis na si Jeffrey Tumbado sa pagkakasuspinde sa opisyal. Nangangamba rin daw siya para sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Pero kung ang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP ang tatanungin, sinisiraan lang daw ni Tumbado si Guadis para pagtakpan ang sarili niyang iligal na gawain sa LTFRB. Isa sa biniktima nitong tao na nagsiwalat ng ganito ay isa sa tao ko sa Muntinlupa ang nakapagbigay daw sa kanya ng worth 300,000. And nung pinag-report ko na talagang pinanindigan yung board of director ko sa LTOP na siya ay nagbigay kasi. Isang miyembro nga raw ng LTOP ang hininga ni Tumbado ng 1 milyong piso. Dagdag pa ng LTOP, may kasabwat din daw si Tumbado sa loob ng LTFRB. Wala pang pahayag si Tumbado sa akusasyon. Sa gitna naman ng gumugulong na investigasyon, itinalaga ng DOTR si Attorney Mercy Paras Laines bilang officer in charge ng LTFRB. Mananatili siya sa posisyon hanggang October 9, 2024. Samantala ay pinatitigil muna ni Senador Grace Poe sa DOTR ang pagpapatupad ng POV Modernization Program hanggang sa maresolba raw ang mga isyu ng umano'y korupsyon sa LTFRB. Giit pa ni Poe, kung totoo ang aligasyon, dapat managot ang mga tiwaling opisyal. Nagbabalita mula sa Frontline,
Gio Robles, News 5. Apektado ng giyera ang mga Holy Land Tour sa mga Pilipino sa Israel at pasakit din yan sa mga travel agency. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulencio. Taon-taon dinarayo ng maraming debotong Katoliko ang Israel dahil sa mga pilgrimage site na matatagpuan dito. Kabilang na riyan ang Jordan River, Dome of the Rock, Mount Zion at ang Garden of Gethsemane. Katunayan, kabilang ang Israel sa mga most visited countries sa mundo. Bibisita sana roon ngayong buwan si Agnes at ang kanyang asawa para sa renewal ng kanilang wedding vows. Pero kinansela ng kanilang travel agency ang tour dahil sa sumiklab na giyera ng Israel at grupong Hamas. Nakaplano na to parang 2 years ago pa. Kaya somehow na-disappoint kami nung nalaman nga namin. Nagpe-prepare na kami, nakaayos na yung mga gamit. Kaya lang syempre safety first. Kaya sabi namin siguro may other time pa naman. Ayon sa kanilang travel agency, prioridad nila ang kaligtasan ng kanilang mga kliyente kahit na problemado sila sa rebooking fees. It has a big effect because yun nga po, yung mga rebooking namin, we must deal to the airlines na i-waive yung mga rebooking fees. Dahil sa giyera aabot, 100 Pinoy ang babiyahe sana pa Israel ngayong buwan ang hindi matutuloy mula sa nasabing travel agency. Nakahold din ang aabot sa 300 Pilipino na nakaschedule bumiyahe sa Nobyembre. Sa isa pang travel agency na nakausap ng News 5, nasa 80 Pinoy naman ang apektado. This is a very big impact for us because we are just starting since nag-open na from the pandemic lockdown. And this is another challenging situation for the travel agency industry kasi syempre marami pong pumupunta ng Israel, hindi lang po mga Muslim, pati po mga Christians. Laking pasasalamat na lang din ng ilan na hindi natuloy ang paglipad nila sa Israel. It's a bittersweet experience, ika na, no? Bitter na hindi natuloy, pero thankful na rin na hindi kami naipit doon, ano? Nauna nang naglabas ng pahayag ang Embahada ng Pilipinas sa Israel na kansilahin munang mga flight mula sa Pilipinas patungo roon hanggat hindi pa humuhupa ang tensyon. Naglabas na rin ng travel advisory sa mga Pilipino na gustong mamasyal sa Holy Land. We're not telling you not to go, but we're advising you it's best if possible to postpone them until we're absolutely sure that the hostilities have ended, because after all, even the Prime Minister of Israel has said that we're in a state of war. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ulat panahon naman po tayo, uulanin pa rin na malaking bahagi ng bansa dulot ng trough o extension ng low pressure area. Nanatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang LPA sa layong 1,285 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Posible na itong malusaw sa mga susunod na araw at magiging extension na ng Typhoon Bolavin na nasa labas din ng bansa. Hindi naman ito nakikitang papasok ng PAR. Habang may LPA, maulap na papawirin na may pag-ulan ang mararanasan sa Visayas at Mindanao, gayon din sa Bicol Region at Palawan. May mga tsansa rin ng pag-ulan tuwing hapon o gabi sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa dulot ng localized thunderstorms. At COVID-19 update naman, dumami pa ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa bansa nitong nakalipas na linggo. Higit 1,200 new cases mula yan sa October 1 hanggang October 8. Mas mataas yan sa nitala ng Department of Health nitong huling linggo ng Setyembre. Kaya umakyat na sa 3,000 ang mga aktibong kaso. May 6 pang pumanaw dahil sa virus. Ayon sa Department of Health, hindi pa rin dapat maging kampante sa banta ng COVID-19. Hanggat maaari, sundin pa rin ang mga minimum health standards gaya ng pagsusuot ng mga face mask. Nanatili namang low risk ang Metro Manila na dating sentro ng COVID-19 pandemic sa bansa. There is no concern for COVID right now. Possible to tumaas, ma'am, no? In the holidays? Yes, possible po, but still very manageable po. Susunod, pahayag ng China na may tinaboy silang barko ng Philippine Navy sa Panatag Shoal, hindi raw totoo at propaganda lamang ayon sa AFP. Driver na ng araro sa Chinese consulate sa California, napatay ng mga pulis. At silipin ang pinagbago ng isang bayan sa Basilan na noy pugad ng Abu Sayyaf. Magbabalik pa ang Frontline Tonight.
Propaganda lamang, yan ang giniit ni AFP Chief of Staff Romeo Brawner sa akusasyon ng China na tinaboy nila ang isa nating barko sa Panatag Shoal. Nasa frontline balitang yan, Brian Castillo. Sa isang pahayag, sinabi kanina ng China na may tinaboy silang barko ng Philippine Navy sa Scarborough o Panatag Shoal. Ayon sa China Coast Guard, ilang beses silang nagbabala sa barko ng Pilipinas. Pero hindi raw ito pinansin, kaya napilitan silang umaksyon para itaboy ito ng tuluyan. Dagdag pa nila, China ang hindi may pagkakailang may karapatan sa pinagagawang teritoryo. At ang ginawa umanong aksyon ng Pilipinas sa lugar ay panghihimasok sa kanilang soberanya at paglabagaan nila sa international law. Iginit din ng China na itigilan ng Pilipinas ang naturang panghihimasok. Agad naman niyang tinabla ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Brawner Jr. Hindi totoo yun. Propaganda lang ng China. Yun pa rin ang stand namin. It's Chinese propaganda. Kinumpirma naman ni Brawner na may Navy ship tayo malapit sa Scarborough na nagsasagawa ng maritime patrol mission. Maandar siya. Ngayon, nandun yung Coast Guard ng Chinese, challenge. Ngayon, itong Navy naman ship, tuloy-tuloy lang. Kasi hindi naman itinaboy. Hindi nga lumihis eh. Tuloy-tuloy lang. Tuloy lang siya. Hindi siya huminto, hindi siya lumihis, tuloy-tuloy lang. Ang Scarborough Shoal ay pasok sa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nakamakailan ay nilagyan ng floating barriers ng China at inalis agad ng Philippine Coast Guard. Bago yan, may naunang nilabas na pahayag ng China kung saan muli nilang iginiit na sila ang may soberanya sa Ayungin Shoal. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, illegal at wala raw bisa ang 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas. Sagot ito ng China sa naging pahayag ng AFP na disputable o katutol-tutol ang claim ng China sa West Philippine Sea. Sabi pa ng China, ang pagsadsad ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay labag din sa soberanya ng China. Noong nakaraang linggo, matagumpay na naisagawa ng Pilipinas ang resupply mission sa BRP Sierra Madre kahit pati ng kaitong harangin ng China. Hinimok din ng China ang Pilipinas na itigil ang anilay mga provocation o paglikha ng gulo sa dagat para raw hindi maapektuhan ang kapayapaan sa rehiyon. Sa gitna naman ng tensyon sa pinagagawang teritoryo, eksklusibong ipinasilip sa News 5 ang BRP Davao del Sur. Yan ang modernong barko ng Philippine Navy na gagamitin sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. Nakadaong na ito sa Puerto Princesa City sa Palawan. 2017 ang ikomisyon ito. Bukod sa maritime patrols, gagamitin din ang naturang naval assets sa resupply mission sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Pinaiimbestigahan na ng China ang insidente sa kanilang konsulado sa Amerika matapos itong araruhin ng isang kotse. Sa video, kita ang kotse na pumasok sa loob ng Chinese consulate sa San Francisco, California. Nagkasira-sira ang mga gamit sa opisina. Ang mga empleyado nagsilabasan dahil sa takot. Agad rumisponde ang mga pulis saka binaril at napatay ang driver. Hindi pa tiyak ang pagkakilala ng driver at kung ano ang kanyang motibo. Pero ayon sa Chinese Foreign Ministry, sinubukan daw sakta ng driver ang mga tao sa loob ng konsulado. Pinaiimbestigahan nila sa Amerika ang insidente at pinapatiyak ang kaligtasan ng mga Chinese sa kanilang tanggapan. Susunod, dating pugad ng mga rebelde sa Basilan, larawan na ngayon ng kapayapaan. Trailer ng pelikula tungkol sa natatanging documented serial killer sa bansa, inilabas na. At toy collector na si Yexel Sebastian nasa Japan na matapos ipatulfo dahil sa umunoy pangi-scam. Mr. Yexel, sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Tutok lang, mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Dineklara na pong diving capital ng bansa ang Puerto Galera. Uy, tara't silipin natin ang itinuturing na diverse wonderland sa report ni Laila Pangilinan. Binabalik-balikan din ng mga turista ang makapigil hiningang ganda ng diving site sa Puerto Galera. Kamakailan nga lang, idineklara na ng kanilang sangguniang bayan na ang Puerto Galera na ang diving capital ng Pilipinas. I can personally attest to how amazing a diving destination Puerto Galera is because nakadive na po ako doon. At napakaganda po ng natural marine resources ng Puerto Galera.
Diverse wonderland nga na maituturing ang Puerto Galera na Center of the Marine Shorefish Biodiversity. Bukod sa parte ito ng Coral Triangle, dito din matatagpuan ang marine corridor na Verde Island Passage. Pinakamalapit sa Puerto Galera ang Verde Island Passage. Sa haba nitong 100 kilometers, ito ang tahanan ng 54 marine protected areas, 1,700 fish species at 300 coral species. Kaya naman, lahat ng napapadive talaga dito, napapawaw. Susubukan ko na rin. Nandito na tayo di ba? Let's go! Maging ang mga foreigner gaya ni Kobe, binabalik-balikan ng diving site sa Puerto Galera. I know all about Coron and down in Palawan and Bohol, but this is the place to be. It's Verde Island is a 30-minute boat trip, which was one of the most amazing and diverse dive sites in the entire country. Pinapangalagaan naman daw ng Puerto Galera LGU ang kanilang itinuturing na yaman sa pamamagitan ng buwan ng underwater cleanup drive. Talagang i-encourage yung ating mga business sector, yung stakeholders, especially the types of owners, to come up with a regular underwater cleanup. Kaya konting-konti na lang talaga yung basura Talagang na lang, very minimal. And it will help us really to protect the marine environment. Paunti ng araw ng paunti ang nakukuhang basura kada buwan. Indikasyon daw ito na mas tumatatak na sa isipan ng mga mamamayan ang kahalagahan ng malinis na karagatan. Napaka-importante para po mas marami kaming ma-attract, mas makilala yung puerto na hindi lang sa pinakamagandang dive destination, pero isa din sa pinakamalinis na lugar sa buong Pilipinas. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kapatid? Let's go diving na sa Puerto Galera! Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz tonight na tayo! Inilabas na ang pasilip para sa much-awaited horror film na Malyari. Trailer pa lang, talaga namang kikilabutan ka na. Si Piolo Pascual lang naman ang bida. Gaganap siya bilang ang Pilipinong pari na si Juan Severino Malyari, ang kauna-unahang documented serial killer sa bansa. Makakasama rin ni Piolo sa pelikula si Pira-Pirasong Paraiso star Elise Hoson, Maylene Dizon, Janela Salvador, JC Santos at si Miss Gloria Diaz. This Christmas na ito ipapalabas sa mga sinihan sa bansa. Heto ang isa pang chika. Naka one-on-one ng News 5 ang batikang aktor na si Dante Rivero tungkol sa pagganap niya sa isa pang inaabangang pelikulang Gomburza. Ayon sa veteran actor, super challenging ang role niyang bilang isa sa tatlong paring martir dahil tungkol ito sa tunay na nangyari sa ating kasaysayan. Si Padre Mariano Gomez ang gagampanan ni Rivero sa Gomburza. Pero sa kabila ng hamon sa kanyang role, umaasa siyang magbibigay daan ang pelikula para lalo pang maintindihan ng mga Pilipino ang kasaysayan ng tatlong paring martir. Kasama ni Rivero sa pelikula ang iba pang big stars gaya ni Piolo Pascual, Enchong D, Cedric Juan at marami pang iba. First ever collab project ito ng Jescom Films at MQuest Ventures ng MediaQuest. Target itong maipalabas sa Metro Manila Film Festival this December. Ang isang magandang natutunan ko riyan yung kabutihan nila, yung nasa puso nila, yung pagkamakapilipino. Ito'y kasaysayan ng Pilipino, kasaysayan ng Pilipinas, kasaysayan ng ating mga bayani na dapat malaman ng lahat, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon. Patikim pa lang yan ang mga hottest sa showbiz tonight. Diyan lang kayo mga kapatid. Abangan, dati magkakalaban sa Basilan, nagkakaisa na ngayon para sa kapayapaan. At toy collector na si Excel Sebastian dumepensa sa mga alegasyong scammer siya.
Totoo ba na sabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Rafi. Excuse me, Sir Excel sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. Kailan kayo tumawag? Ngayon lang, nung nalaman yung tinawagan na kami, na nandito na kami. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Unti-unti na nabubura ang imahe ng karahasan sa Basilan at napapalitan na po ng kapayapaan. Kasama si News 5 anchor Gretchen Ho, personal naming binisita ang isang bayan sa Basilan na dating kinatatakutan. Nato report. Ang bayan ng Albarca sa Basilan, dating kinalampugan ng Abu Sayyaf at MILF. Nakatago sa isang sulok ng katimugang Basilan, marami sa mga pumasok dito, hindi na nakalabas ng buhay. Pero matapos magpirmahan ng peace agreement ang gobyerno at Moro Islamic Liberation Front noong 2014, unti-unting nagbago ang Albarca at ang papel ng MILF sa Basilan. Ito si Commander Dan Asnawi, ang hepe ng 114th Base Command ng MILF sa Albarca. Dati, may patong siya na 2 million pesos sa kanyang ulo. Ngayon, siya na ang punong abala sa pagsusulong ng kapayapaan. Sa idol niya po si si Bardes. Teammate ko po yan. Ala, dito muna sa magkot sa amin. Ayun lang. Para ano yung Albarca eh. Sir, iiwan namin siya ng ilang minuto sa inyo. Ngayon, ang mga MILF ay bahagi na ng Provincial JPST o Joint Peace and Security Team, kasangga ng mga sundalo at pulis sa pagresponde kapag may problema sa peace and order. Dinala kami ni Commander Dan sa pinakakuta ng MILF sa sitio Bakisung sa Barangay Kambug. Ang lugar na ito dating hindi mapasok ng puwersa ng gobyerno. At kung dati, bala ang sumasalubong sa mga dayo, ngayon, puro ngiti na ng mga bata ang bumati sa amin. Mawala ang kaguluhan dito sa amin. Kasi totally, yung mga sundalo at saka yung mga AFP at saka yung mga pulis, wala na, totally. Hindi naman sila nag-violation. Tapat kami sa aming tungkulin at tapat kami sa agreement. Abala ang mga bata sa madrasa sa kanilang pag-aaral. Si Commander Dan mismo na dating kinatatakutang rebelde, ngayon member of parliament na ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao at bagong graduate sa kursong social work. Kasi gusto namin na yung mga anak namin magkaroon ng iskolar para tuloy-tuloy ang pag-eskwela ng mga kabataan. Nasa transition period pa kasi sa ngayon ang BARM at sa 2025 pa ang opisyal na halalan. Pero base sa datos, halos kalahati na ang ibinaba ng poverty incidence ng poorest region in the Philippines mula 2018 hanggang 2021. At bilang pakikiisa, nagdala kami ng ilang simpleng regalo. 4 na laptop at 20 solar lights mula kina Bok Ed Lingaw at ang kanyang misis na si Esther. At ilang bola naman mula sa akin. Heto ang mainit ngayong chika. Kumpirmadong nasa Japan na ang YouTuber na si Yexel Sebastian matapos siyang ipatulfo dahil sa umano'y 200 million pesos na in-invest scam.
ang kanyang sagot sa mga reklamo sa kanya. Panoorin natin ito. Ang daming pera. Yes po, pinapakita po nila yan sa amin, sir. Okay, mga pera niya yan. Opo, pera po namin yan. Hot topic ngayon online, ang toy collector at dating dancer na si Yexel Sebastian at partner nitong si Mikey Agustin. Yan ay matapos silang ipatulfo dahil sa umano'y kinasasangkutan nilang 200 million pesos na investment scam. Kwento ng umano'y biktima na si Amal sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, nagtiwala siya kay Yexel na lalago ang ininvest niyang pera. Ang problema, contract of loan daw ang pinapirma sa kanya ni Yexel. Nakalagay doon sa contract of loan. Ayun nga po na may umutang po daw sa amin. Tinanong po namin sila about doon. Sabi nila, pare-parehas lang daw kami ng contract. And then sabi po nila, yung investment tsaka contract of loan, iisa lang po daw. So, Yexel Sebastian, magandang hapon. Tinawagan ni Senator Tulfo si Yexel. Depensa niya, investor lang din sila ni Mikey. Hindi rin daw sila ang may-ari ng investment company na HP Horizon. Giit pa ni Yexel, di nila pagmamay-ari ang mga pera sa mga pictures nila. Ito po kasing investment po na to, kumbaga ipinapo siya sa Casino Junket. Yan po ay pagkaadi po ni Hector Pantoliana. Siya po yung signatory. Dito na nagtalo sina Yexel at ang nagre-reklamo. Ito ba nasabi niyo po sa inyong mga investor na gagamitin po to sa casino, pangsugal? Opo, Sir Raffy. Kasi nandun po kami, Sir Raffy, sa office po mismo dati ng HP Horizon nung nangyayari po yan. Excuse me, Sir Yexel, sabihin ko lang sa inyo, hindi kayo nakikipag-communicate sa amin. At kailan kayo tumawag? Ngayon lang. Huwag niyo sabihin biktima rin kayo kasi wala kaming kilalang Hector. Kinumpirma naman kahapon ng Bureau of Immigration na nakalis na ng bansa sina Yexel at Mikey papuntang Japan. Sabi ng ahensya, malayang nakalabas ng bansa sina Yexel dahil wala pa namang kasong isinampa laban sa kanila. At yan ang hottest and latest sa showbiz tonight. Ako si Jenny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid. Totoong pera yun? Ganon? Totoo. Uy. Ganon kadami. Magdansa na lang kaya. Ako po, gusto ko po yung trabaho ko. Ay, siya na lang po. Pero dapat may pasample ka dyan. Yan po ang kuya ng Dyan ito, Pag-ibas headlines. Sinabi mo yan eh. Tapos ngayon bigla, balita. Tama. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangkas magbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako lang po si Edling Gao. Magandang gabi.